Kung nag-start kayo na okay yung relationship ninyo, masaya naman, okay naman, wala namang problema. But in the long run, habang tumatagal, sa panahon na nagsiserve kayo kay Lord, merong mga circumstances na kung saan natitrigger or merong mga hindi pagkakasunduan that led to a decision na maghiwalay or something. It's an attack from the enemy. So you have to be very careful in making some decisions. Ipag-pray talaga yan kay Lord, i-ask kay Lord. Kung hindi naman katulad ng sinasabi ko kanina na nambubugbog ng babae paulit-ulit, di ka naman sinasaktan, meron lang hindi pagkakasunduan sa mga attitude ninyo or kawalan ng pera or biglang may malaking problema na pwede nating sabihin na enough na for us to be separated. It's not the will of God. Ang sabi sa Bible, pwede lang mag-divorce ang mag-asawa kung it's all about infidelity, na yung meron ka talagang evidence na si lalaki ay nakikipag something na sa ibang babae. Yung iba, nagstay sila at binibigyan nila ng second chance. So, sa Panginoon ay tinuturo din sa atin na we have to forgive so many times. Many, many, many times mag-forgive. Gusto kong idagdag dito na ayon ng kaaway na tayo ay nagsiserve kay Lord, and kapag nagsiserve tayo kay Lord in any possible way, like nagsishare tayo ng word, nasa simbahan tayo, tayo yung tagalinis doon, or inialay natin yung buhay natin, nag-edit tayo ng mga videos, ng mga vloggers for free. Say like for example, in-offer natin yung ating time para magtugtog ng gitara o kahit na anong instrument para kay Lord. Kahit na anong pamamaraan na nagsiserve tayo kay Lord, tayo yung parang tinatawag na nasa frontliner ba? Sa bakbakan, sa war, tayo yung nasa frontline. At dahil tayo yung nasa unahan, sa frontline, tayo yung nakikita ng kaaway. At pinaka-hate niya tayo dahil sa tingin niya, nate-threaten siya na masisira yung kingdom niya dahil ini-expose natin yung mga bagay-bagay na pwedeng mag-lead sa mga tao na mag-serve talaga din sila kay Lord. Just like how they are blessed sa buhay natin. Lalong-lalo na kapag every time we speak, merong anointing, fully surrendered tayo. Hindi lang nag-share lang tayo in words, but in action talaga. I mean, marami kasing mga parang motivational speakers or mga preachers na may mga hidden na mga scenes, pero magaling silang mag-share. Iba yung merong anointing ng Lord. Nakikita yun ng kaaway, yung puso natin na talagang nagsiserve tayo kay Lord. At kinatatakutan niya yon dahil alam niya na isa tayo sa gagamitin ng Lord na masisira yung kanyang kingdom. Kaya maging handa tayo at hindi natin i-let yung guard natin na ma-down, but we have to keep on praying, be ready sa kung ano yung mga attacks ng kaaway. Huwag tayong mag-alala because we know that the Lord is fighting for us. And if God is for us, who can be against us? No works of the enemy shall form to prosper against us.